Kamusta ka at welcome sa Grow in Christ. Ngayon, pag-uusapan natin ang existence ng Diyos gamit ang Bible, logic at ebidensya. Hindi bulag ang faith, may matibay itong pundasyon. Sama-sama nating tuklasin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Makikita sa universe ang malinaw na disenyo. May kaayusan at batas ang kalikasan. Hindi ito basta nangyari, may layunin at intensyon. Ipinapakita nito na may creator na matalino at makapangyarihan. Hindi ito aksidente. Ang buhay ay nagmumula sa buhay. Ito ay malinaw sa ating obserbasyon. Hindi pwedeng manggaling sa walang buhay ang buhay. Ibig sabihin, may buhay na pinagmulan. Ito ay ang Diyos na buhay. Sinusuportahan ng archaeology ang Bible. Natagpuan ang ebidensya ng mga lugar at tao tulad ni David. Totoo ang mga lungsod at pangyayari. Ibig sabihin, hindi ito gawa-gawa lang. Mapagkakatiwalaan ang Bible sa history. Ang resurrection ni Jesus ay historical claim. May empty tomb at maraming saksi. Nagbago ang mga disciples. Hindi ito madaling ipaliwanag kung hindi totoo. Ang pinaka-logical na sagot ay nabuhay siya muli. May objective morality. May tama at mali na hindi depende sa opinion. Kailangan ito ng standard na lampas sa tao. Ibig sabihin, may moral lawgiver. Iyon ang Diyos. Hindi sapat ang evolution para ipaliwanag ito. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa creation at sa kanyang salita. Hindi siya nagtatago. Gusto niyang makilala siya ng tao. May malinaw siyang kapahayagan. Inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya. Ang faith ay may ebidensya at pagtitiwala. Hindi lang ito emosyon. May sapat na dahilan para maniwala. Pero kailangan din ng personal na tugon. Dito pumapasok ang faith. Ito ang pagkilala sa Diyos. Lesson: ang science, history, at logic ay tumuturo sa Diyos. Malakas ang ebidensya, pero personal ang desisyon. Piliin nating hanapin siya. Magtiwala tayo sa Kanya araw-araw. Ito ang tamang tugon sa katotohanan. Salamat sa panonood ng Grow in Christ. Ipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan. Huwag tumigil sa pag-aaral at pananampalataya. Totoo ang Diyos. Inaanyayahan ka niya sa relasyon sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya ngayon.